Good morning to all of you na naman, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, ngayon, bibigay ko na lang ng pagkain sa aking mga alagang bantam chicken. Then, ang isi-share ko sa inyo, instead na mag-start na ako mag-share sa inyo about my bonsai materials here, pero may iba akong isi-share sa inyo kasi nawa ko or gusto ko lang para po malaman sa lahat na yung klase ng bantam chicken is iba pala pag parang mabuang ng ilang mungaan or magluko yung mungaan. So ito ang ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari sa mga maliit na chicken or maliit na piso na nandun. Tsaka pakita ko rin sa inyo yung mama nila nandun sa taas. Linilipat ko ng cage kasi tinutuhik yung niya, yung mga piso. So ito yung itsura ng mga piso niyang tinutuhik. Sana maulian pa niya siya or ma-pure pa itong mga sugat. Sobrang liit pa nila. Tapos, ipaklaro ko. Tapos is, napansin ko kahapon habang nag-asikaso ako sa aking bonsai materials, is, nakakita ko, lagi niyang tinutuhik yung kanyang sisiw. So, dinapitan ko, is may marami na palang dugo, nagkasugat-sugat na. Kaya ginagawa ko, kinuha ko yung mungaan, dinagay ko sa isang halwa. Tapos naman, pagpunta naman niya doon, ay naman siya, ginugulpi yung mga mga piso. Pakita ko sa inyo yung piso doon na naggugulpi sa kanya. So, lilipat ko na naman sa ibang halwa. So, dito ko yung hen or yung mama, yung mga maliit na piso, dito ko linalagay. So, 5 sila. Tapos, pagdating niya dito sa loob, giaway na po siya diri ang mama. Yun ang yung mayor nila, yung walang tatsa na bantam chicken, yung naging ito bantam vulture. So ang ginawa ko, kasi nakulatahan man siya diri or binubugbog siya dito banda, linipat ko naman siya ang cage. Kaya nandito siya sa taas kasi ayaw din itong tatlo makikisama siya dito. Itong tatlo dito, dati na sila ditong tatlo. So, that chicken, yung tabingi, yung yun lang ang nawala for 4 months, ngayon lang nakabalik. So, ito yung mama. So, walang paki, nandito sa taas. So, it is a bantam chicken, tapos maliit. So, kaya ko ito sinishare sa inyo kasi baka ganito din ang, yung may nag-alaga ng bantam ba, ganito din ang ninyo, manok na parang mabuang ba. So balik na tayo doon sa sisiw kasi iayos ko yung cage nila. So ang gawin ko dito is palitan itong karton, lagyan ng mababaw na ilimnan o tubig. So hindi ko akalain na ganun pala ang mangyari, yung mama nila parang nabuang. So mga isog ng mga bantam. Mabuti na lang itong wala yung isa. Tingnan nyo ganun kaliit. Yan, sobrang liit Mabuti na lang kasi ito may mga pala dito na sino ko yung nagwan ito, pusa siguro, gusto sigurong pumasok at kainin itong mga sisiw na maliit. Ang laki nito is maura siya sa kalaki yung tikling. Ang tawag yung tikling sa So hanigan ako na siya og karton o ilipat mo tripikan.
Ito. Lagyan ng pagkain. Itong pagkain na bili ko sobrang laki, hindi pwede sa kanila. Back up. Tubig. So instead na nagtrabaho ako sa bonsai ko kahapon, ito ang so galit ako sa mama kasi pag wala pa ako, malamang patay na itong lahat ng mga sisiw ko. Tapos ito pa naman ang bantam chicken namin na pinakamalit. Kasi ito parang bantam is may iba-iba palang klase. May mga normal na maliit lang, tapos may sobrang liit pa. So yung sabi niya, yung nagpunta dito yung bumibili sa isang bantam namin na pula, sabi niya may daw, yung mahal daw yung maliit na bantam chicken. So that's it for my sisiw na sana mag-survive pa ito. So balik na ako sa bonsai ko. So bago tayo magsisimula sa tatrabahuin ko ngayon, at i-share ko naman sa inyo i-share ko muna sa inyo yung mga bonsai na inuupaw ko or dinidipulit ko. So una ito, tapos dito is pukinti, then ito naman is Garanatis, then Chinese elm, then another Garanatis bonsai materials here. So lipat naman tayo sa ibang lugar kasi ang dami na bonsai materials dito nga dinidipulit ko for this week. Ngayong linggo tawag yun nga karong si manahuna. And we have here yung nahulog cascade nga what we call is microcarpa, then another cascade microcarpa. So itong bonsai materials is variegated is pukinti pandakake na bonsai materials. So hindi nag-prosper yan. So sayang diri ba, namatay man, tapos is nadunot diri. So ang gawin ko dito, itong pot na ito ang i-share ko sa inyo ngayon. Gagamitin ko yung pot na sa ibang bonsai materials. O lipat naman tayo sa ibang materials ko nandoon. Ito subject for tanggal ng wire kasi naglulubo na ng mga wire. Then another microcarpa here. Dalawa sunod-sunod, windsweep yung isa slanting. Punta naman tayo doon sa kabila. Paikos nana, isa din ito sa nalaglag. Then dito sa baba may paikos nana din. Yung mga bonsai materials kong bougainvillea, yan. Dito sa bahay is wala na akong lugar malalagyan. Tapos ako lang mag-isa maglinis dito, kaya pasensya na po kung may mga maraming damo. Pantay yung mga dinidipulit ko na bonsai materials, hindi ko na alam kung saan nakalagay yung iba. So punta tayo sa likod. Likod naman, harap di ay. Dito is tugas bato. Then red picos bonsai materials ko. So napaka wild kayo niya akong lugar dire. So pasensya na po. So for this sabi ko na this yung weekend, so yung linggo is puro dipulit ang ginagawa ko. So another bonsai materials which is red picos. Update ko ito sa inyo kung magkuha na siya sa lingsing. Tingnan natin kung pula ba ng dahon ani. Then for the last, dumaan tayo. So ito, hindi ko ito dinidipulit, kusa na lang siyang nangatang yung dahon, then almost akala ko mamatay, tapos nabuhi pa mapod. Another one here is red picos bonsai materials. Ang isi-share ko sa inyo is itong aking wild lemon. So it is natural growth na siya. Nabangagan pa ng buyog ko, gibangagang buyog, walay lingaw. Ang dahon niya is nag-yellow. So siguro dahil sa sobrang liit yung pot. So maganda sana because of the pot is proportion siya. So wala na akong magagawa. Ito ang tatrabahuin ko. Tapos ilipat ko yung pandakaking pot. Then itong pot na ito, yung napakita ko sa inyo kanina, yung yung microcarpa, dito ililipat ko. So kunin ko nito. Tapos
Dalhin ko doon. Bugat. So, simulan na tayo. Okay. So, nahay natin itong wild lemon bonsai materials. Sama niya akong mga kagamitan. So, kailangan pusgan ako akong volume sa akong boses kasi wala akong microphone. So, cellphone na microphone ang ginagamit ko. So, dito is natural. Namatay rin siya pag kuha na ko aning materials. Then, ang buhay niya dito sa likod. Yan, ito na lang sa upper side. Na po gani namatay na po sa taas. So, hindi natin maiwasan yung mga materials natin. Bigyan na lang mamatay. Tulad nito. So, ang gawin ko dito, hindi ko ito putulan ng ugat kasi para dili siya dayon kasi tawag yun. Dili walay kuya mamatay ba? Basi mamatay na po niya daghan na po kung bonsai material dito na mamatay na. So itong problema sa pandakake, ilang beses na ako nagawa ng bonsai dito. Hindi gyud mo success kasi parang ayaw niya ilagay siya sa cut. Kasi itong mga materials ko dito puro maliit kaya hindi na kailangan angkor. Kung ang bonsai materials mo is yung shortcut bonsai, kailangan yun ng angkor. So, parang gahit tayo. Kasal na. Yan. Wapo ganahan ko ano yung style nga pat kahit lang ito yung local meat lang. So ito it is a bakulod pat ni siya. So daghan na kay siya gamot. Then idritso ra nako ni siya. Yan. So change my mind kasi pag idritso ko kaunti lang yung soil na malagay ko puro na ugat. So para dili na ko mag-usob-usob, ang gawin ko dito is sana man akong gunting yung gamay lang kuha na lang nako. So ito sinabi ko na kanina hindi na ako tangtangan karon tangtangan na po. Ano ba to? So gamay lang akong kuhaon ani nga gamot. Igo-igo ra gud. Dali na tayo. Ang tanong, kailangan pa ba itong i-anchor o hindi na? So, dili na lang. Tapos itong suwel ko, supposed to be iayag pa man ako tani. Pupunin yung mga bato-bato at saka yung mga bildo kasi dagang bildo. Tapos ang ginawa ko, diretso-diretso. Then itong area na wala sa lugar, yung wala sa form, igugupit ko yan. Tapos gugupit yan. Baba muna ito. Oops. Tapos itong pandakake, tabi ko lang ito doon sa area na doon mga wild bonsai materials ko nandun. Itong isa dili paabot. Yan. So ito naman ang sunod kong ililipat. Saan to? Naglubunan na ng wire. This is microcarpa bonsai materials. So pwede ko itong gawing sana yung ganyan. So ang gawin ko dito is same pa rin kasi pag putulon ako ng iyang gamot, there's a tendency nga baka mamatay na po ni paglok na ko. So anyway,
gamay kayo ng pat, tapos daghan ko yung ani, basagin ko na naman ito. So cut muna tayo, kuha muna ako ng martilyo na. So nabasag ko na yung pat, tapos ito ang ginagamit ko, martilyo galing sa Unitap, sobrang tibay. So same pa rin, hindi ko na ito i-anchor. Tapos ito is babaguhin ko itong forma niya. Ang purpose ko nito, kaya ko na lilipat sa malaking pat para lumaki itong trunk niya. Kasi nihuot, daghang ugat na iwan, pero hindi ko pinutol para dili siya basta mag-react. Gawin ko nito is ito nga sanga, i-going down ko ito. Parang then tapos ito, yan, then ito magkasunod. So pag ganyan, then ito ipaganyan. So dito yung front, ito iiwas dito sa kaunti para makita yung front. Yan, then ito ibalik dyan. So yan. Pero cut muna kasi mahaba na yung video. So pakita ko lang sa inyo kung matapos na ito na maayos ko lahat. Kasi parang aabot na ito ng 30 minutes. So natapos ko na na-depulit din, na-rewire ko na this bonsai material, this microcarpa. So iba na namang style, so hindi ko alam kung may isa pa dito, padakoon sa nakon ni wire. So hindi ko alam kung maganda ba ito ang kinalalabasan nito. So ito lang makakaya ko sa forma niya, wala na akong ibang iporma. Tapos may binabawas ako ng mga sanga, bali 3 sanga binabawas ko kasi sobrang crowded. So tignan lang natin kung maging maganda ba itong kinalalabasan itong pag depulit ko tsaka pag rewire itong aking microcarpa. So ito na namang isa. So dahil short na ako sa time, tapos medyo mahaba na yung ang gagawin ko dito is tanggalin na lang itong mga sanga na wala sa lugar, tapos ibalik na laman doon para maging lagbong ito. So dito yung front ko, tapos linilimit ko lang yung pagkakat ko kasi may mga bulaklak na nagsilabasan. So sayang naman pag gugpitin ko pa. So konti lang yung nakuha nga dahon ko, mga ilang porsyento lang. So just hope na hindi ito ma-distract kasi pinuputulan ko ng mga ugat. So ito lang masishare ko for this morning regarding pagtatrabaho ko itong aking mga bonsai materials araw-araw, at saka pag-share ko sa inyo about my bantam chicken nga kinagat niya yung mga sisiw niya o piso niya. So again, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood. Once again, magandang umaga sa inyong lahat. Have a nice day. Thank you for watching. Bye-bye.